Ang pangalan ko ay Maria. Sa edad kong 28, akala ko ay kumpleto na ang buhay ko. Ang kasal ko, sa paningin ng iba, ay isang perpektong larawan ng katahimikan at kaligayahan. Mayroon akong stable na trabaho sa opisina, hindi man ganoon kataas ang sahod, pero sapat na para masuportahan ang pamilya. Ang asawa ko naman, si Angelo, ay nagtatrabaho sa isang construction company at malaki ang kinikita. Nakasanayan na naming tumira sa iisang bubong kasama ang biyenan ko, si Aling Luz, at ang bayaw ko, si Paulo. Sa unang tingin, ang aming bahay ay parang iba pang normal na pamilya. Ngunit ako lang, na nakatira sa bahay na yon, ang nakakaalam na sa likod ng normalidad na yon ay isang mundo na puno ng mga lihim at mga bagay na hindi masabi. Palagi akong pinapaalalahanan ng nanay ko, si Aling Nena, Maria, pag-aasawa ay parang isang laro, kailangang maging matalino ka, pero huwag mong hayaan na apak-apakan ka nila. Kung may kakaiba, magtiwala ka sa iyong instinct. Nakasanayan ko na ang mga sinasabi ng nanay ko, pero minsan naiisip ko na masyado lang siyang nag-aalala, dahil hindi pa naman ako nakaharap sa kahit anong malaking problema. Ngunit sa araw na yon, ang paalala ng nanay ko ay naging isang nakakakilabot na propesya. Noong araw na yon, nagmamadali akong maghanda papasok sa trabaho, tulad ng ginagawa ko araw-araw. Bagong sumisikat pa lang ang araw, nagpalit ako ng damit, kinuha ang bag ko, at lumabas. Ang nanay ko, si Aling Nena, ay bumisita sa bahay noong isang araw at doon na natulog para mas maaga siyang makapunta sa palengke. Nang papalabas na ako ng pinto, bigla niyang inabot ang kamay niya at kinurot ang pulso ko. Sa kanyang mga mata, may nakita akong kakaibang kislap, na halong pag-aalala at parang gusto akong pigilan. Nagulat ako at lumingon. Ma, anong problema? Dahan-dahang umiling ang nanay ko, ang boses niya ay mahina pero tiyak, dahan-dahan ka lang, subukan mong bumalik. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, tumango lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Pero wala pa akong 100 metro ang layo, isang kakaibang pakiramdam ng kaba ang biglang sumakop sa akin. Ang mahinang kurot ng nanay ko ay parang isang senyas na hindi ko pwedeng baliwalain. Ang puso ko ay biglang bumilis ang tibok. Tumigil ako, nag-atubili, at pagkatapos ay nagpasya na bumalik. Pagpasok ko pa lang sa eskinita, nakita ko na nakabukas ng bahagya ang pintuan. Kakaiba ito dahil palagi kong nilolock ang pinto bago ako pumasok sa trabaho. Isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ang sumiksik sa isip ko at dahan-dahan akong lumapit. Ang kamay ko ay nanginginig habang itinutulak ang pinto. At nang makita ko ang tanawin sa loob, namanhid ang buong katawan ko. Sa sala, si Angelo, ang asawa ko, ay nakaupo kasama ang isang kakaibang babae. Magkatabi silang dalawa, ang kanilang mga mata ay intimate na parang matagal na silang magkakilala. Ang mas nakakabigla sa akin ay sa ibabaw ng lamesa ay may tumpok ng mga papel at bumubulong sila tungkol sa isang bagay. Naririnig ko ang mga salitang si paglilipat ng pangalan, titulo, at pagbabahagi. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumayo akong tulala sa loob ng ilang segundo, ang puso ko ay parang sinasakal. Lumingon ang babae at nagtama ang aming paningin. Mga 40 na siya, mukhang mayaman, ang kanyang labi ay pinahiran ng pulang lipstick, pero ang mukha niya ay walang bahid ng pagkalito, at mumiti pa siya ng may pagka-espesyal. Nagulat si Angelo, tumayo siya agad at namutla ang mukha niya. Nauutal siya, Maria, hindi ka pa pala pumasok. Sinubukan kong pigilan ang panginginig ko, pinanatili kong kalmado ang boses ko. Sino siya? At ano ang ginagawa ninyong dalawa sa bahay ko? Hindi man lang nag-alinlangan ang babae. Tumayo siya, dahan-dahang inayos ang scarf niya at nagsalita ng walang emosyon, Hello, ate. Dumalaw lang ako para pag-usapan ang business namin ni Angelo, bakit ka nagulat? Tumingin ako sa asawa ko, ang kanyang mga mata ay lumayo, hindi siya nangahas na tumingin ng diretsyo. Ang kanyang pagiging balisa ay lalo pang nagpalakas ng galit sa puso ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, kung hindi ako bumalik, marahil ay hindi ko malalaman ang tungkol sa tagpong ito. Naalala ko ang mahinang kurot ng nanay ko sa kamay ko kaninang umaga, isang damdamin ng nanay na naging eksakto na nakakakilabot. Ang hangin sa silid ay napakabigat na pakiramdam na pwede mo itong hiwain. Naririnig ko ang tik-tak ng orasan sa pader. Ang babae ay parang ayaw magtago. Lumingon siya kay Angelo, pagkatapos ay sa akin at mumiti, kung bumalik ka sa tamang oras, hindi ko na kailangang magpaligoy-ligoy. Ang tumpok ng mga papel na ito ay tungkol sa bahay na ito. Pumayag na si Angelo sa ilang mga kondisyon, ang kulang na lang ay ang pirma niya.
Nang marinig ko ito, parang lulugmok ang mga paa ko. Ang bahay na ito ay mana mula sa mga magulang ko at nakapangalan sa amin ni Angelo. Paanong balak niyang ilipat ito nang walang pahintulot sa akin? Nanginginig akong lumapit sa lamesa, nakita ko ang mga photocopy ng titulo at mga sulat kamay. Ang dugo ko ay parang kumukulo. Lumingon ako sa asawa ko, ang boses ko ay namuo sa lalamunan. Angelo, ano ito? Yumuko siya, may butil-butil na pawis sa noo niya, at pagkatapos ay nauutal na nagsalita, Maria, pakinggan mo muna ako Pero bago pa ako magsalita, may narinig akong mga yapak mula sa kusina. Ang biyanan ko, si Aling Luz, ay lumabas. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay may kakaibang pagtatago. Tiningnan niya ako at nagsalita ng walang emosyon, Maria, andito ka na pala. Buti na lang, may bagay na kailangang pag-usapan ng pamilya. Namangha ako. Kaya pala, hindi lang ang asawa ko kundi pati ang biyanan ko ay nakakaalam at kasabwat sa bagay na ito. Umupo siya sa upuan, nagbuhos ng tubig, at nagsalita ng parang walang nangyari, ang lupa at bahay ay hindi pwedeng sayo lang. Pinag-usapan namin ni Angelo na humanap ng paraan para mailipat ang pagmamay-ari para mas makakuha tayo ng benepisyo. Ito si Cassandra, ang business partner ng pamilya. Naririnig ko ang bawat salita, at ang buong katawan ko ay nanginginig sa galit. Naalala ko ang nag-aalalang mga mata ng nanay ko kaninang umaga, na naaalala ang mahinang kurot sa kamay ko bilang babala. Kaya pala lahat ay pinlano na. Ang puso ko ay puno ng iba't ibang emosyon, shock, sakit, at galit. Pero higit sa lahat, alam kong hindi ko pwedeng hayaan ito. Ang hangin sa sala ay napakabigat na pakiramdam na isang maling salita lang ay maaaring sumabog sa isang argumento. Tumayo akong tahimik, ang aking mga mata ay namula habang tinitingnan ko ang asawa ko, ang biyanan ko, at ang babaeng iyon. Ang mga kamay ko ay hindi ko namamalayan na mahigpit na nakahawak sa bag ko hanggang sa manhid ang mga daliri ko. Daan-daang tanong ang bumalot sa isip ko, pero ang bibig ko ay namuo, at ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis kong paghinga. Ang babaeng nagngangalang Cassandra ay kalmadong umupo at uminom ng tubig, na parang bahay niya ito. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay walang paggalang, na parang gusto niyang patunayan na ang presensya ko ay walang magagawa. Ang walang emosyon niyang ngiti ay nagpakulo sa dugo ko, pero sinubukan ko pa ring manatiling kalmado. Ang biyenan ko ay nagsalita sa malalim na boses, na nakaharap kay Aling Luz, gusto kong marinig ng malinaw mula sa inyo. Ano ito? Bakit may mga papeles ng bahay dito? Dahan-dahang inilagay ni Aling Luz ang tasa niya, ang kanyang mga mata ay kalmado na hindi ka panipaniwala, Maria, bilang manugang sa bahay na ito, dapat maintindihan mo. Ang lupa at bahay ay para sa lahat, hindi mo pwedeng hawakan mag-isa. Pinag-usapan namin ni Angelo na ilipat ang pagmamay-ari sa isang kakilala para magkaroon ka ng kapital sa negosyo sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, lahat ay para sa pangkalahatang kabutihan. Namangha ako na parang sinampal ako sa mukha. Para sa pangkalahatang kabutihan, ang mga salitang iyon ay tumunog ng malakas sa isip ko. Kailan pa nawala ang karapatan kong magpasya sa bahay na binigay sa akin ng mga magulang ko? Lumingon ako sa asawa ko, ang boses ko ay nanginginig, Angelo, pumayag ka ba sa bagay na ito? Umiiwas siya sa mga mata ko, ang kanyang mukha ay halatang guilty. Bumuntong hininga siya, at nagsalita ng mahina na parang gusto niya akong pakalmahin, Maria, maging kalmado ka at pakinggan mo ako. Ang totoo, para lang sa kabutihan ng pamilya. Kailangan natin ng kapital para mag-invest, para magkaroon tayo ng mas magandang buhay sa hinaharap. Huwag mong isipin na may ginawa kaming masama ng nanay. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang gumuho ang mundo ko. Kaya pala, pinag-usapan nila ito ng biyanan ko ng patago, at nagpasya sila sa isang mahalagang bagay na wala ako. Habang nagpapakahirap ako sa trabaho, nag-ipon ng bawat sentimo para sa pamilya, nagtatago sila sa likod ko. Mahina akong tumawa, ang tunog ay parang sumasakal sa lalamunan, paano naman ako? Ako ang may-ari ng bahay na ito, ang anak na nakatanggap ng bahay mula sa mga magulang ko, hindi ba ako may karapatan magsalita? Bumuntong hininga si Aling Luz, ang boses niya ay puno ng paghamak. Ang babaeng nag-aasawa ay dapat sumunod sa kanyang asawa. Ang bahay na ito ay bahay na ninyong mag-asawa, kaya si Angelo ang may karapatang magdesisyon. Pinapayuhan kita na huwag kang matigas ang ulo. Ano ba ang mangyayari kung hawakan mo ang bahay? Hindi mo iniisip ang asawa mo, kaya ang pamilya ay magiging magulo. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyo na bumabaon sa puso ko.
Naalala ko ang nanay ko. Si Aling Nena ay mahinang kinurot ang kamay ko kaninang umaga. Ang mga mata niya ay nag-aalala na parang may nararamdaman siyang masama. Ang puso ko ay sumikip at ang mga luha ko ay gusto nang pumatak, pero matigas akong pinigilan na huwag silang bumaba. Hindi ako pwedeng umiyak dito sa harap ng mga taong hinahamak ako. Dahan-dahang kinuha ng babaeng nagngangalang Cassandra ang mga papeles. Ang boses niya ay walang emosyon. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay dapat pag-usapan ng pamilya ng pribado. Pero sana ay magdesisyon kayo agad dahil ang oras ay hindi naghihintay. Kung pipirmahan niyo ngayon, ang lahat ng papeles ay mabilis na may paproseso. Tumayo siya, tumingin sa akin sa huling pagkakataon, ang kanyang ngiti ay puno ng paghamon at dahan-dahan siyang umalis sa bahay. Ang tunog ng kanyang sapatos ay dahan-dahang nawala sa eskinita, na nag-iwan ng isang mabigat na espasyo sa silid. Umupo ako ng mabilis sa upuan, ang dalawang kamay ko ay nakatakip sa mukha. Ang pakiramdam ng pagtataksil at paghamak ay dumating ng sabay-sabay na parang sinasakal ang dibdib ko. Sa isang banda ay ang asawa ko, ang taong pinagkatiwalaan ko na magtatayo ng buhay ko. Sa kabilang banda ay ang biyenan ko, ang taong palaging tinitingnan ako na parang hindi ako taga roon, na palaging naghahanap ng paraan para kontrolin ako. Ngayon, silang dalawa ay magkasama sa isang kasunduan, at ako ay isang tao lang na nasa labas ng bawat pag-uusap. Hindi ako pumapayag. Sabi ko nang may matinding tono, pero ang boses ko ay namuo. Ito ay pag-aari na binigay sa akin ng mga magulang ko. Kung sino man ang gustong ilipat ito, kailangang hilingin ang pahintulot ko. Malakas na pinatampok ni Aling Luz ang kamay niya sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay naniningning, "Maria, huwag mong kalimutan ang posisyon mo bilang manugang. Ang bahay na ito ay hindi sa'yo lang. Sinabi ko na, kaya dapat kang makinig, huwag kang sumagot." Huminga ako ng malalim, tumingin ng diretsyo sa mata niya. Manugang ako, pero ako rin ang may-ari. Kung hindi ako pipirma, walang sinuman ang makakapaglipat nito. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Aling Luz at si Angelo ay namutla ang mukha. Alam kong pumasok ako sa isang tahimik na labanan laban sa pamilya ng asawa ko. Noong hapon na yon, hindi na ako pumasok sa trabaho at umuwi ako sa bahay ng nanay ko. Nang makita niya ako, agad siyang nagtanong, ang boses niya ay puno ng pag-aalala, "Bakit ka umuwi ng maaga? May problema ba, Maria?" Nang makita ko ang mainit na mga mata ng nanay ko, hindi ko napigilan, niyakap ko siya ng mahigpit at humagulgol na parang isang bata. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nakita ko mula nang kinurot niya ang kamay ko kaninang umaga hanggang sa nakita ko ang mga papeles ng paglilipat ng pagmamay-ari sa kamay ng kakaibang babae. Nanatili siyang tahimik, niyakap ang balikat ko, at bumuntong hininga lang, "Hulaan ko, hindi ako nagkamali, anak. Hindi ko gustong makialam sa buhay mag-asawa niyo, pero sa bagay na ito, kailangan mong maging matalino. Kung bibigay ka ngayon, mawawala ang lahat sa iyo sa hinaharap." Ang mga sinabi ng nanay ko ay lalo pang nagpalalim ng damdamin ko. Pinunasan ko ang mga luha ko, ang puso ko ay puno ng determinasyon na ipagtanggol ang pag-aari na binigay sa akin ng mga magulang ko. Hindi ko pwedeng hayaan ang tiwala ng mga magulang ko na maging kahihiyan. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang tunog ng electric fan ay parang nagpapabilis ng puso ko. Naiisip ko, mula ngayon, hindi na ako ang babaeng palaging nagtitiis. Kailangan kong tumayo at harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Nang sumikat ang araw, nagpasya na ako. Aalamin ko kung sino talaga ang babaeng iyon, at kung bakit nakikipagkasundo ang biyenan at asawa ko sa kanya. At higit sa lahat, kailangan kong magkaroon ng paraan para mapanatili ang bahay. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa tiwala ng mga magulang ko sa akin. Pagkatapos ng isang gabing hindi nakatulog, ang isip ko ay mabigat, pero sa puso ko ay malinaw na. Kailangan kong alamin ang lahat ng bagay. Hindi ako pwedeng umupo at hintayin na kontrolin ako ng asawa at biyenan ko. Noong umaga na yon, nagkunwari akong parang normal, naghahanda na pumasok sa trabaho, pero sa halip na pumunta sa opisina, nagpasya akong alamin ang tungkol sa babaeng nagngangalang Cassandra. Naalala ko lang ang matalim na mukha, ang mayaman na hitsura, at ang paraan niya na may kumpiyansa siyang nagsalita tungkol sa paglilipat ng pag-aari ng bahay. Hindi pwedeng maging ganoon ka-arogante ang isang normal na tao. Biglang sumiklab sa isip ko, marahil, hindi lang siya business partner tulad ng sinasabi ng biyenan ko, kundi may mas komplikado siyang relasyon sa asawa ko. Nagsimula ako sa pamamagitan ng pagtatanong sa ilang kasamahan ni Angelo. Nagsinungaling ako na gusto kong bumili ng lupa,
at narinig ko na may isang nagngangalang Cassandra na espesyalista sa real estate at kung kilala ba nila siya. Pagkatapos na umiling ang ilang tao, sa wakas ay may isang kasamahan ni Angelo ang nagsalita. Si Cassandra na may kulot na buhok na nagdadamit ng marangya. Nakita ko siyang bumisita sa opisina ilang beses, narinig ko na marami siyang kakilala sa real estate na industriya. Pero parang mas malapit siya kay Angelo kaysa sa isang business relationship. Sumikip ang dibdib ko. Kaya pala tama ang instinct ko. Ang babae at si Angelo ay tiyak na hindi lang business. Naramdaman kong nahihirapan akong huminga at sumandal ako sa isang sulok, ang dalawang kamay ko ay nanlamig. Naalala ko ang paraan ng pagtingin niya sa asawa ko kahapon, na halong hamon at pagiging intimate. Isang masamang hinala ang sumiksik sa isip ko, baka may romantic relationship sila. Hindi ako nangahas na magtapos kagad. Alam kong kailangan ko ng ebidensya. Sa pag-isip nito, tahimik akong bumalik sa bahay ng nanay ko. Nakita ng nanay ko ang balisa kong hitsura at nag-alala, pero niyakap ko lang siya at nagsalita ng mahina, "Ma, kailangan ko ng kaunting oras, gusto kong malaman ang buong katotohanan." Bumuntong hininga ang nanay ko, hinawakan ang kamay ko, ang boses niya ay malungkot, "Anak, kahit anong gawin mo, kailangan mong maging kalmado. Ang lahat ng bagay ay may solusyon." Noong hapon, umuwi ako ng mas maaga sa bahay kaysa sa normal. Ang bahay ay tahimik, ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng musika mula sa kwarto ni Paulo, ang bayaw ko. Dahan-dahan akong pumasok, nakita ko ang ilang mga papel sa sahig sa sala. Nang kunin ko ang mga ito, bumilis ang tibok ng puso ko. Iyon ay mga photocopy ng mga papeles ng bahay at isang listahan ng mga condominiums na binebenta. Sa sulok ng papel ay may sulat kamay ni Angelo, "Kontakin si Cassandra 0-3." Mahigpit kong hinawakan ng papel, ang buong katawan ko ay nanginginig. Kaya pala, hindi lang sila nag-usap ng isang beses, kundi matagal na nilang pinaplano. Ang mga papel na ito ay nagpapatunay na malalim na siyang kasali sa pagbebenta sa babaeng iyon. Naramdaman kong malalim ang pagtataksil na ginawa niya sa akin. Sa sandaling iyon, lumabas si Paulo, may hawak na lata ng beer sa kamay niya. Nang makita niya ako, nagulat siya, at nauutal na nagsalita, "Ate, andito ka na pala." Tumingin ako ng diretsyo sa mata ni Paulo, ang boses ko ay namuo sa lalamunan, "Paulo, may alam ka ba tungkol kay Ate Cassandra?" Yumuko si Paulo, halatang may tinatago siya. Lumapit ako, inilagay ang kamay ko sa balikat niya, ang boses ko ay mahina pero matatag, "Sabihin mo lang ang totoo, hindi ako magagalit. Kung itinuturing mo pa akong pamilya, sabihin mo na." Bumuntong hininga si Paulo, kinamot ang ulo niya, "Hindi ko rin alam, narinig ko lang na binanggit ni Nanay at Kuya Angelo. Parang si Ate Cassandra ay may maraming pera, at gusto niyang makipagtulungan kay Kuya Angelo para magbukas ng sarili nilang kumpanya, at hindi ko na alam ang iba pa." Pinikit ko ang mga mata ko, huminga ng malalim. Malinaw na hindi lang ito tungkol sa lupa, kundi isang mas malaking plano. Hindi ako makapaniwala na ang asawa ko ay pwedeng makipagsabuatan sa nanay niya para magplano ng patago, at ituring ako na parang hindi ako taga roon. Noong gabing iyon, nang umuwi si Angelo, nagkunwari akong walang alam. Nagluto ako, naglinis, at nagsalita ng normal, pero sa isip ko ay pinapansin ko ang bawat tingin, bawat galaw niya. Nakita ko na palagi niyang tinitingnan ang telepono niya, at ilang beses siyang umiti at nag-text ng mabilis. Ang puso ko ay kumirot. Gusto kong tanungin siya agad, gusto kong tanungin siya ng diretsyo, pero pinigilan ko. Alam kong kung magsisimula ako ng gulo ngayon, ako ang matatalo. Kailangan ko ng oras para magkaroon ng ebidensya. Nang lumalim na ang gabi, nakahiga ako na nakatalikod sa asawa ko, pero ang mga mata ko ay gising sa dilim. Ang regular na paghinga ni Angelo sa likod ko ay lalo pang nagpasakal sa akin. Naalala ko ang bawat paalala ng nanay ko at ang nag-aalalang mga mata niya. Tahimik akong nangako sa sarili ko, hindi ko hahayaan na maging isang sunod-sunuran sa kamay ng sinuman. Kinabukasan, nang pumasok na si Angelo sa trabaho, nagpa siya akong pumunta kay Mang Jose, isang malapit na kapitbahay ng pamilya ko. Siya ay isang maingat na tao, at palagi siyang nakikialam sa mga bagay sa paligid. Nang sinabi ko sa kanya ang nangyari, kumunot ang noo ni Mang Jose, nakita ko rin ang Cassandra na yon. Kakalipat lang niya sa kabilang bahagi ng kalye. Nagmamaneho siya ng mamahaling kotse, at palagi siyang nakadaramit ng maganda. Nakita ko siyang pumunta sa bahay niyo ilang beses. Minsan, nakita ko siya na nakatayo sa labas ng gate at tinawag si Angelo.
Nang marinig ko ito, parang nabingi ang tainga ko at pinawisan ako ng malamig. Kaya pala, ang katotohanan ay lalo pang lumalabas. Ang babaeng iyon ay hindi lang kasama sa business ng lupa, kundi matagal na siyang malapit sa asawa ko. Naramdaman kong nawalan ako ng lakas at umupo ako sa upuan. Tiningnan ako ni Mang Jose ng may simpatya at mahinang tinapik ang balikat ko. Anak, ito lang ang masasabi ko, ang bagay tungkol sa bahay ay malaki, huwag mong hayaan na makuha nila ito. Kailangan mong maging matatag, huwag mong hayaan na lokohin ka nila. Tumango ako, ang mga mata ko ay namumuo. Alam kong kailangan kong maghanda para sa isang paghaharap. Mula nang pumasok ako sa bahay na ito, palagi akong nagtitiis. Pero ngayon, ang pagtitiis ay nagdudulot lang sa akin ng mas maraming pagkawala. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang maging malakas. Noong gabing iyon, umuwi ako sa bahay at hinarap ko ng diretsyo ang biyenan at asawa ko. Sabi ko sa bawat salita, alam ko na kung sino si Ate Cassandra. Kung patuloy kayong magtatago sa akin, huwag kayong magtaka kung hindi ko na kayo ituturing na pamilya. Parehong namangha si Angelo at Aling Luz sa ugali ko. Sinubukan ni Angelo na magsalita, pero itinaas ko ang kamay ko, ang mga mata ko ay matatag, nagtitiis ako ng matagal, pero hindi ako bulag. Mula ngayon, hahawakan ko ng mahigpit ang mga papeles ng bahay. Kung sino man ang gustong hawakan ang mga ito, kailangan munang daanan ako. Ang silid ay biglang naging tahimik, ang tanging naririnig ko lang ay ang tik-tak ng orasan. Alam ko na pagkatapos ng mga salitang iyon, ang mga problema ay lalo pang magiging matindi, pero handa na ako. Pagkatapos kong magbigay ng matatag na pahayag, ang buong bahay ay naging tahimik. Ang asawa ko, si Angelo, ay nakaupo ng tulala sa upuan, habang ang biyenan ko ay sumimangot, ang kanyang mga mata ay naniningning sa galit. Ang hangin ay napakabigat na naririnig ko ang mabilis na tibok ng puso ko sa dibdib ko. Alam kong inilalagay ko ang sarili ko sa isang direktang paghaharap, pero wala na akong babalikan. Kung magiging tahimik ako, ang bahay na ito ay tiyak na hindi na sa akin. Ngumiti si Aling Luz, ang boses niya ay mapait. Anak, huwag mong isipin na hindi ko alam ang nasa isip mo. Gusto mo lang hawakan ang bahay na ito para sa sarili mo, na parang ito ang magiging basehan mo sa hinaharap, tama. Pero tandaan mo, pagpasok mo sa bahay na ito, kailangan mong isipin ang pamilya ng asawa mo, huwag mong pangarapin na hawakan ang lahat para sa sarili mo. Ang bawat salita niya ay parang isang kutsilyo na bumabaon sa puso ko. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang galit na kumukulo. Tumingin ako ng diretsyo sa kanya, ang boses ko ay matatag, Ma, hindi ito sa akin lang, kundi pag-aari na binigay sa aming mag-asawa ng mga magulang ko. Responsibilidad kong pangalagaan ito, at ganon din si Angelo, pero kung makikipagsabuatan siya sa inyo para ibenta ito sa ibang tao, paumanhin, pero hinding-hindi ako papayag. Sa sandaling iyon, nagsalita si Angelo, ang boses niya ay nanginginig, Maria, huwag mong sabihin iyan sa nanay. Iniisip ko lang ang kinabukasan. Kung may kapital tayo, pwede nating palawakin ang negosyo at magiging mayaman tayo. Kung patuloy kang mananatili sa bahay na ito, walang magbabago. Lumingon ako sa kanya, ang mga mata ko ay puno ng luha pero puno ng sakit. Tinatawag mo ba itong pag-iisip sa kinabukasan? Para kanino? Para sa akin at sa mga anak natin o para sa babaeng iyon? Nangahas ka bang sumumpa sa harap ko na wala kang anumang bagay na tinatago sa kanya? Ang biglang tanong ko ay nagpamutla kay Angelo. Mabilis na nakialam si Aling Luz, Maria, magsalita ka ng maayos, huwag mong siraan ang asawa mo. Sinabi ko na, si Cassandra ay business partner lang, kung hindi ka naniniwala, huwag ka na lang magsalita ng walang kabuluhan. Mapait akong tumawa, ang tunog ng tawa ko ay parang bumabali ng puso. Business partner na nangahas na pumunta sa bahay ng mag-isa habang wala ako. Business partner na nag-usap tungkol sa bahay sa likod ko. Iniisip mo bang tanga ako para hindi ko mapansin? Ang hangin ay naging tensyonado ulit. Lumabas si Paulo mula sa kwarto. Nang makita niya ang tensyonado na sitwasyon, nauutal siya, tumigil na kayo, huwag na kayong mag-away, pag-usapan na lang natin ito ng dahan-dahan. Pero ang mga salitang iyon ay parang asin sa sugat. Noong gabing iyon, hindi na ako nagsalita pa. Pumasok ako sa kwarto, nilolock ang pinto, at hinayaan ang bulong ng biyenan ko sa sala. Buong gabi kong niyakap ang unan, ang mga luha ko ay umaagos na binabasa ang damit ko. Sa puso ko ay puno ng galit at matinding pagkabigo. Ang asawa ko na pinagkatiwalaan ko, ang biyenan ko na sinubukan kong maging kasundo, ay magkasama ngayong nagtulak sa akin sa dulo.
Kinabukasan, nagpa siya akong gumawa ng isang matapang na bagay. Nag-file ako ng leave sa trabaho at dinala ang lahat ng orihinal na papeles ng bahay sa nanay ko. Tiningnan ako ng nanay ko ng may pag-aalala, Maria, sigurado ka ba dito? Kung dadalhin mo sa akin ang lahat ng papeles, baka magalit ang pamilya ng asawa mo. Hinawakan ko ang kamay ng nanay ko, ang boses ko ay matatag, Ma, wala na akong ibang paraan para itago ang mga ito sa bahay. Maaga o huli, hahanapin nila ang paraan para makuha ito, at least sa'yo, panatag ako. Tumango ang nanay ko, ang mga mata niya ay namuo, Anak, alam kong nahihirapan ka, pero kailangan mong maging matalino, huwag mong hayaan na ang galit ay sumira sa lahat ng bagay. Mapait akong ngumiti, niyakap ang nanay ko, at sa puso ko ay mayroong pakiramdam na kapayapaan at sakit. Noong hapon, nang bumalik ako sa bahay, naghihintay na ang biyenan ko sa sala. Tinitigan niya ako, ang boses niya ay malalim, Maria, nasaan na ang mga papeles? Hinahanap ni nanay sa kwarto pero hindi niya nakita. Kalmado akong sumagot, dinala ko na, mula ngayon, huwag na kayong mag-isip na hawakan ito. Pasensya na kung naiinis kayo pero wala na akong ibang paraan. Malakas na pinatampok ni Aling Luz ang kamay niya sa lamesa at sumigaw, nangahas ka. Nangahas kang lagpasan ako at ilabas ang mga papeles, hindi mo na ako iginagalang. Tumingin ako ng diretsyo sa kanya, ang boses ko ay nanginginig pero matatag. Ma, hindi kita nilagpasan, pinoprotektahan ko lang ang sa akin. Kung iniisip mo talaga ang pamilya, hindi mo ako pipilitin na ibenta ang bahay. Pero kung patuloy kayong magpipilit, kailangan kong maging matatag hanggang sa dulo. Sa sandaling iyon, pumasok si Angelo, at nang makita niya ang tensyonado na sitwasyon, mabilis siyang nakialam. Tama na, Nanay, Maria, huwag na nating palakihin ang bagay na ito, pwede nating hayaan na hawakan ni Maria ang mga papeles, at pag-usapan na lang natin ito ng dahan-dahan. Pero napansin ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya, marahil ay nag-aalala siya na ang plano nila ni Cassandra ay masira. Noong gabing iyon, lumabas ako sa bakuran para huminga, ang isip ko ay nagulo. Sa sandaling iyon, pumasok si Mang Jose mula sa eskinita. Ang boses niya ay mahina, Maria, may gusto akong sabihin sa iyo ng pribado. Nagulat ako at mabilis akong lumapit sa kanya. Tumingin si Mang Jose sa paligid at bumulong, sa loob ng ilang araw na ito, napapansin ko, ang Cassandra na yon ay palaging pumupunta sa lugar na ito, narinig ko na may utang siya, at gusto niyang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng lupa. Kailangan mong maging maingat, baka maloko ka. Parang huminto ang puso ko. Kaya pala, mas malaki ang plano kaysa sa naisip ko, hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa pag-ibig kundi isang panganib na mawala ang lahat kung sasali ako sa kanya. Pinapasalamatan ko si Mang Jose, sa puso ko ay puno ng pagpapahalaga at takot. Noong gabing iyon, umupo ako ng mag-isa sa dilim, iniisip ang daan sa harap. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Hindi sila madaling susuko, at kailangan kong maging handa para sa mas matinding paghaharap. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng umiiyak sa dilim. Lalabanan ko sila para protektahan ang sarili ko at ang tiwala ng mga magulang ko. Pagkatapos ng pag-uusap ko kay Mang Jose, bumalik ako sa kwarto ko, ang puso ko ay puno ng sari-saring emosyon. Ang mga salita niya ay tumunog sa isip ko na parang isang babala. Ang babaeng iyon ay hindi isang matapat na business partner tulad ng sinasabi ng biyenan ko, kundi isang taong may maraming utang na naghahanap ng paraan para gamitin ang pamilya ko para makatakas. Nang maisip ko yon, nanginig ako. Kung hindi ako naging matatag sa mga papeles, kung hindi ako nakinig sa instinct ng nanay ko para bumalik sa bahay, marahil sa ngayon, ang bahay na ito ay wala na sa pangalan ko. Umupo ako ng tahimik sa dilim, naririnig ang tik-tak ng orasan, na parang sinasakal ang dibdib ko. Galit ako sa asawa ko at sa biyenan ko, pero higit sa lahat ay isang matinding sakit sa puso. Pwede kang lokohin sa labas ng bahay, pero sa loob ng sarili mong bahay, naloko ka ng pinakamalapit sa'yo. Noong gabing iyon, pumasok si Angelo sa kwarto. Nag-atubili siya sa loob ng ilang segundo at sinara ang pinto. Ang boses niya ay mahina, Maria, galit ka pa rin sa akin. Sa totoo lang, ayaw kitang itago, natakot lang ako na hindi ka pumayag kaya hinayaan kong si nanay ang magsalita muna. Lumingon ako, sinubukan kong pigilan ang pagluha. Itinuturing mo pa ba akong asawa, Angelo? Isang malaking bagay tulad nito, nangahas kang itago sa akin, alam mo ba kung gaano ako kahamak? Bumuntong hininga siya at umupo sa tabi ko, iniisip ko lang ang kinabukasan. Gusto kong magbukas ng kumpanya, gusto kong magsimula ng malaking negosyo.
Kung aasa lang tayo sa sweldo mo at sa kita ko, hindi tayo magiging mayaman. Tumingin ako ng diretsyo sa mata niya, namuo ang boses ko, sa pamamagitan ng pagbebenta ng pag-aari na binigay sa akin ng mga magulang ko. Iniisip mo ba ang nararamdaman ko? Iniisip mo ba ang tiwala na ibinigay sa akin ng mga magulang ko? Nanatili siyang tahimik, walang masabi. Ang mga mata niya ay nag-aalinlangan. Nakita ko sa mga ito ang pagiging guilty at kawalan ng pag-asa. Gusto kong maniwala sa kanya, gusto kong isipin na inudyukan lang siya ng nanay niya, pero ang larawan niya na tumatawa sa babaeng iyon ay lumitaw, na nagdulot ng matinding sakit sa puso ko. Noong gabing iyon, magkatabi kaming nakahiga pero nakatalikod sa isa't isa. Ang distansya ay wala pang 1 pulgada pero parang malayo. Hindi ako nakatulog hanggang sa umaga, iniisip ng paulit-ulit, at sa huli ay nagpa siya akong alamin pa ang lahat. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa relasyon ni Angelo at Cassandra. Kinabukasan, pagkatapos na umalis ni Angelo papunta sa trabaho, agad ko siyang sinundan. Nag-ingat ako na maging malayo para hindi niya ako mapansin. Sa daan, nakita ko na pumasok siya sa isang mamahaling coffee shop. Tumigil ako sa labas ng pinto, ang puso ko ay mabilis na bumibilis. Sa loob lang ng ilang minuto, lumitaw ang babaeng nagngangalang Cassandra, at naglakad siya papunta sa mesa niya. Nagsimula silang mag-usap, ang kanilang mga mukha ay intimate, at minsan ay nagtatawanan. Nang makita ko ang tanawin na yon, umagos ang mga luha ko. Tumayo akong tulala ng matagal, mahigpit na hinahawakan ang t-shirt ko para hindi ako lumusong at ibunyag sila agad. Alam kong kung magsisimula ako ng gulo ngayon, ako lang ang talo. Tahimik kong kinuha ang telepono ko at kumuha ng ilang larawan mula sa malayo. Ang puso ko ay kumirot pero ang isip ko ay pinipilit akong maging matatag. Kailangan ko ng ebidensya para walang sinuman ang makakapagtago sa katotohanan. Noong tanghali na yon, pumunta ako sa trabaho na parang normal pero ang isip ko ay nagulo. Ang mga tao sa paligid ko ay nagsasalita at nagtatawanan habang ako ay parang nawalan ng kaluluwa. Pagkatapos ng trabaho, hindi ako umuwi agad at dumaan ako sa bahay ng nanay ko. Nang makita niya ako, napansin niya ang haggard kong mukha. Hinawakan niya ang kamay ko, ang boses niya ay nanginginig, "Anak, may problema ba?" Niyakap ko ang nanay ko at humagulgol ako. "Ma, nakita ko na." Nakita ko si Angelo na nakikipag-usap sa babae sa coffee shop at ang kanilang pag-uusap ay parang isang mag-asawa. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Bumuntong hininga ang nanay ko, ang nanginginig na kamay niya ay pinahid ang likod ko. "Anak, alam kong masakit, pero kailangan mong maging matalino. Maraming lalaki ang nagkakamali, pero ang mahalaga ay ang pag-aari at ang bahay. Huwag mong hayaan na ang emosyon mo ay magdulot sa iyo ng pagkawala ng lahat. Dahan-dahan, huwag kang magtapos kaagad." Nakinig ako sa payo ng nanay ko at dahan-dahan akong kumalma. Tama, sa sandaling ito, kailangan ko ng katalinuhan, hindi lang para protektahan ang bahay kundi para subukan din ang asawa ko. Kung mahal pa niya ako, bibigyan ko siya ng pagkakataon na magbago. Pero kung malalim na ang pagkahulog niya, kailangan kong pumili ng ibang paraan. Noong hapon na yon, bumalik ako sa bahay. Pagpasok ko, nakita ko ang biyenan at si Angelo na bumubulong. Nang makita nila ako, tumigil sila agad. Alam kong nag-uusap sila tungkol sa akin at sa bahay na ito. Nagkunwari akong hindi ko napansin, umiti lang ako at umakyat sa kwarto. Pero sa puso ko, nagdesisyon na ako, mula ngayon, magiging maingat ako, at hindi ko hahayaan na mawala ang kahit isang detalye. Nang lumubog ang araw, naglakas loob ako, ibinigay ko kay Angelo ang telepono ko, at binuksan ko ang larawan niya at ni Cassandra. Namutla siya, ang kanyang kamay ay nanginginig. Tumingin ako sa kanya, ang boses ko ay mapait, "Magsisinungaling ka pa ba, Angelo? Ito ba ang business partner mo? O ang kabit mo?" Nag-atubili siya at nauutal, "Maria, hindi ito ang iniisip mo, nakipagkita lang ako sa kanya para pag-usapan ang kapital. Nangangako ako na walang nangyayari sa aming dalawa." Tumawa ako, ang mga luha ko ay umaagos. "Iniisip mo bang tanga ako? Nag-uusap tungkol sa kapital na may ngiti at intimacy. Itinuturing mo pa ba akong asawa?" Ang hangin ay naging mabigat. Si Angelo ay hawak ang ulo niya, ang kanyang mukha ay naguguluhan. Narinig ng biyenan ko ang lahat at pumasok, ang boses niya ay malalim, "Maria, anong ina ito? Ang negosyo ay kailangang magkaroon ng mga partner, normal lang na maging malapit. Mga babae, huwag kayong masyadong makialam, mawawala kayo sa sarili."
Mabilis akong lumingon, ang mga mata ko ay nagliliyab. Ma, iginagalang kita, pero huwag mo akong pilitin na maging bulag. Nakita ko mismo at narinig ko mismo. Kung kasabwat ka sa bagay na ito, ikaw ang nagtulak sa aming kaligayahan sa bangin. Galit si Aling Luz pero wala na siyang masabi. Ang kwarto ay naging tahimik. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Alam kong umabot na sa rurok ang problema, pero sa loob-loob ko ay mayroon pa ring isang sinag ng pag-asa na si Angelo ay mapapansin ang kanyang pagkakamali at babalik. Kung hindi, kailangan kong gawin ang isang bagay na hindi ko pa naisip, ang lumaban hanggang sa dulo. Pagkatapos ng paghaharap ko sa asawa ko gamit ang mga larawan sa telepono, parang nawalan ako ng lakas. Ang buong katawan ko ay nanghina at ang puso ko ay nagulo. Ang sakit ng pagtataksil ay parang isang kutsilyo na nakabaon ng malalim at hinihiwa ang puso ko. Pero sa gitna ng lahat, isang bahagi ng isip ko ay luminaw. Kung patuloy akong magiging mahina, hindi lang ang kasal ko ang masisira, kundi pati ang bahay na mana mula sa mga magulang ko ay mawawala. Kailangan kong maging matalino, kailangan kong humanap ng paraan para harapin at gumanti, hindi lang umupo at maghintay. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa kusina ng walang emosyon, pumasok si Angelo, ang kanyang mukha ay halatang haggard, marahil ay hindi rin siya nakatulog. Nag-atubili siya, Maria, humihingi ako ng paumanhin, alam kong mali ako sa pagtago ko sa iyo tungkol sa pagkikita namin ni Cassandra, pero maniwala ka sa akin, hindi kita niloko, business lang ang sa amin, talaga, yun lang. Inilagay ko ang tasa, tumingin ako ng diretsyo sa kanya, ang boses ko ay namuo pero matatag, gusto kitang paniwalaan, Angelo, pero ang lahat ng nakikita ko, ang lahat ng naririnig ko ay hindi tulad ng sinasabi mo. Alam mo ba? Ang kailangan ko ay hindi pera o ang isang marangyang kinabukasan. Ang kailangan ko lang ay isang matapat na asawa, isang mapayapang pamilya. Naintindihan mo ba yon? Yumuko siya ng tahimik. Tiningnan ko ang hitsura niya at ang puso ko ay halong sakit at galit. Alam kong hindi niya sinasabi ang buong katotohanan, mayroon pa siyang tinatago sa akin. Noong araw na yon, pumunta ako sa trabaho pero hindi ako makapag-focus. Ang isip ko ay patuloy na bumabalik sa larawan ni Angelo at ng babaeng iyon. Nang tanghali, nagpasya akong tawagan si Paulo, ang bayaw ko, at nakipagkita ako sa kanya sa isang coffee shop malapit sa bahay. Nang dumating si Paulo, tumingin ako ng diretsyo sa mata niya, ang boses ko ay seryoso. Paulo, seryoso akong nagtatanong, gaano mo kakilala ang kwento ni Kuya Angelo at ni Ate Cassandra? Huwag ka nang magtago sa akin, hindi ko na kaya. Nag-atubili si Paulo sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay bumuntong hininga. Ayaw ko rin namang makialam sa buhay ninyong mag-asawa, pero sa totoo lang, nakita ko si Kuya Angelo na dinala si Ate Cassandra sa isang private room. Hindi ako sigurado kung ano ang ginagawa nila, pero mukhang malapit sila. Alam din ito ni nanay, at sinusuportahan pa niya si Kuya Angelo sa pakikipagtulungan sa kanya, sinasabi na magkakaroon siya ng pera at ng taong tutulong sa kanya. Natakot akong sabihin ito dahil baka masira ang pamilya, kaya nanahimik lang ako. Nang marinig ko ito, parang tumigil ang dugo sa katawan ko. Nanginginig akong hinawakan ang baso ng tubig, at ang mga luha ko ay umaagos. Kaya pala, hindi lang ito instinct, hindi lang ito mga larawan, ang masakit na katotohanan ay lumabas na. Niloko ako ni Angelo at ang biyanan ko ay kasabwat pa. Bumalik ako sa bahay na parang nawalan ng kaluluwa. Pagpasok ko sa gate, nakita ko ang biyanan ko na nakatayo at nakikipag-usap sa telepono, ang boses niya ay masaya, huwag kang mag-alala, Ate Cassandra, ayusin ko ang lahat. Nakikinig sa akin si Angelo. Ang mga papeles ng bahay ay mababalik din sa atin. Tumayo akong tulala, parang nabingi ang tain ako, ang buong katawan ko ay nanginginig. Bago pa niya ako makita, mabilis akong pumasok, sinubukan kong pigilan ang mga luha ko. Noong gabing iyon, pumunta ako sa bahay ng nanay ko. Nang makita niya ako, nahulaan na niya na may masamang nangyari. Niyakap ko siya ng mahigpit at humagulgol na parang isang bata, Ma, hindi ko na kaya. Hindi na si Angelo ang asawa na pinagkatiwalaan ko. Ang biyenan ko naman ay nakikipagsabuatan sa ibang tao para agawin ang akin. Naramdaman kong nag-iisa ako sa sarili kong bahay. Nanatili siyang tahimik ng matagal at pagkatapos ay bumuntong hininga. Anak, ang pinakamahirap na bagay sa buhay ng isang babae ay ang mag-asawa sa maling tao at sa maling pamilya. Pero tandaan mo, huwag kang sumuko dahil sa bagay na yon. Ang sayo, kailangan mong hawakan.
Ang bahay at lupa ay ang basehan, kung mawawala iyan, wala ka nang matitira. At sa bagay na tungkol sa pag-aasawa, kung hindi na siya karapat-dapat, ituring mo na lang na isang aral, huwag mong isuko ang lahat ng walang kabuluhan. Ang mga salita ng nanay ko ay parang isang liwanag na tumagos sa isip ko. Tama, hindi ko pwedeng hayaan na lokohin nila ako at agawin ang akin. Kailangan kong humanap ng paraan para protektahan ang sarili ko. Kinabukasan, kusa akong pumunta sa opisina ng isang abogado na kaibigan ko. Sinabi ko sa kanya ang buong kwento, at ibinigay ko sa kanya ang mga photocopy na nakita ko noong isang araw. Kumunot ang noo niya at nagsalita ng malinaw, Maria, ang bahay na ito ay nakapangalan sa iyo bilang co-owner, walang sinuman ang may karapatang ilipat ito nang walang pirma mo. Kung sa tingin mo ay may panganib, dapat kang mag-file agad ng petisyon sa mga otoridad para kumpirmahin ang estado ng ari-arian para maiwasan ang pekeng papeles. Umupo ako ng tahimik, halong takot at swerte. Kaya pala may paraan pa para protektahan. Agad kong hiniling sa kanya na tulungan ako sa mga kinakailangang papeles. Nang pumirma ako sa petisyon, nanginginig ang kamay ko, pero sa puso ko ay mayroong pakiramdam ng kapayapaan. At least, hindi na ako nag-iisa. Noong hapon, nang bumalik ako sa bahay, nakita ko si Angelo na naghihintay sa sala. Tiningnan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng pagod, Maria, alam kong galit ka, pero huwag na nating palakihin ang bagay na ito. Hinihiling ko sa iyo, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Tiningnan ko siya, ang mga mata ko ay puno ng luha, pero ang boses ko ay matatag, ang oras ay hindi magbabago ng katotohanan. Angelo, tanungin mo ang sarili mo, gusto mo bang panatilihin ang pamilya na ito o gusto mong sumama sa babaeng iyon? Hindi kita pipigilan, pero hindi ko rin hahayaan na apak-apakan ang tiwala at pag-aari ko. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Alam ko na sa puso niya ay mayroong dalawang panig, at masakit na hindi ako sigurado kung ano ang pipiliin niya. Nang lumubog ang araw, umupo ako sa kwarto ko, binuksan ang notebook ko at sinulat ang lahat ng nangyari. Alam ko na mula ngayon, kailangan kong maging handa para sa mga paparating na problema, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mahinang Maria. Papasok ako sa labanan na ito ng may katalinuhan at katatagan, kahit na may mga unos sa harap. Pagkatapos kong matapos ang mga legal na papeles sa tulong ng kaibigan kong abogado, naramdaman kong gumaan ang pakiramdam ko. At least ngayon, ang mga papeles ng bahay ay kinikilala na ng mga otoridad bilang ari-arian, at hindi maaaring ilipat ng walang pirma ko. Ito ay parang isang kalasag na nagprotekta, na nagbigay sa akin ng kumpiyansa na harapin ang mga plano sa loob ng sarili kong bahay. Pero alam kong hindi madaling susuko ang biyenan at si Angelo, lalo na kung nasa likod pa si Cassandra. Kinabukasan, nagpa siya akong manatiling tahimik at hindi ko ipinapakita na humingi ako ng tulong sa abogado. Nagtatrabaho pa rin ako at nagsasalita ng normal, pero sa puso ko ay palagi akong nag-ingat. Pinapanood ko ang bawat tingin, bawat galaw ng biyenan at ni Angelo. At tama ang hinala ko, nagsisimula na silang maging balisa. Noong hapon, nang umuwi ako galing sa trabaho, narinig ko ang mahinang boses ng biyenan ko sa sala. Hindi alam ni Aling Luz na nakatayo ako sa labas. Ang boses niya ay galit na galit, bakit hindi pa nakukuha ang mga papeles? Ang tigas ng ulo ni Maria. Sinabi ko na kailangan mo siyang lokohin para pumirma, dahil kung mas matagal pa, mas magiging balisa si Cassandra. Tumigil ako, ang puso ko ay mabilis na bumibilis. Kaya pala, tama ang sinabi ni Mang Jose, si Cassandra ay may utang at nagmamadali siyang pilitin kaming ibenta ang bahay. Huminga ako ng malalim at pumasok na parang walang narinig. Nagulat ang biyenan ko at nagkunwari siyang nag-aalala, Maria, bakit ka umuwi ng maaga? Kumain ka na ba? Mahina akong ngumiti at sumagot ng maikli, kumain na ako sa opisina, huwag na kayong mag-alala. At dumiretso ako sa kwarto ko, pero sa puso ko ay nag-aapoy ang galit. Noong gabing iyon, nang pumasok si Angelo sa kwarto, tinitigan ko siya. Umiiwas siya sa mga mata ko at yumuko. Sabi ko ng dahan-dahan, Angelo, sasabihin ko ng diretsyo. Alam kong gusto mo at ni nanay na pilitin akong pumirma sa mga papeles, pero ulitin ko sa huling pagkakataon, hinding-hindi ako pipirma. Naintindihan mo ba? Tumikom siya, ang kanyang mukha ay halatang tensyonado. Maria, huwag kang masyadong matigas ang ulo, hindi mo maintindihan. Ito ay pagkakataon para magbago ang buhay natin. Kung ibibenta natin ang bahay na ito, magkakaroon tayo ng kapital at sa hinaharap, makakabili tayo ng mas malaking bahay.
Tumawa ako, ang tawa ko ay namuo, mas malaki at mas maganda. Pagbabago sa buhay. O isang bitag ng isang taong may maraming utang. Alam ko na ang lahat, Angelo, huwag mong isipin na bulag ako. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng takot. Malinaw na hindi niya inaasahan na marami na akong alam. Lumapit ako sa kanya, ang boses ko ay namuo, sagutin mo ako ng malinaw. Pinipili mo ba ang pamilya na ito o ang babaeng yon? Ang tanong ko ay nagdulot ng katahimikan. Yumuko si Angelo, nanginginig ang mga kamay niya. Naghihintay ako ng sagot pero walang dumating. Sumikip ang dibdib ko, ang pagkabigo ay umagos. Kinabukasan, nagpa siya akong bisitahin ang nanay ko. Nang makita niya ako, niyakap niya ako sa balikat at nagtanong ng mahina, pumayat ka, kumakain ka ba, Maria? Mapait akong ngumiti, hinawakan ang kamay ng nanay ko, ma, huwag kang mag-alala, okay lang ako, gusto ko lang bumalik sa iyo sandali para magkaroon ako ng kapayapaan. Bumuntong hininga ang nanay ko, pinahid ang buhok ko, anak, hindi na ako magsasalita pa. Malaki ka na, ikaw ang magdedesisyon. Pero tandaan mo na ang dignidad ay ang basihan, ang pag-aari ay ang basihan din kung nagkamali ang isang lalaki, pwede siyang magbago, pero kung ayaw niyang magbago, huwag mong isuko ang lahat ng walang kabuluhan. Ang mga salita ng nanay ko ay parang isang ilaw na tumagos sa isip ko. Niyakap ko ng mahigpit ang nanay ko, at sa puso ko ay mayroong determinasyon na hindi ako susuko. Noong gabing iyon, nang bumalik ako sa bahay, nagulat ako sa isang tanawin na nagpatigil sa akin. Sa harap ng gate, ang babaeng nagngangalang Cassandra ay naghihintay, may hawak na bag ng mga regalo. Lumabas ang biyenan ko, ang kanyang mukha ay masaya na iba sa kung paano niya ako hinarap. Ate Cassandra, pumasok ka sa bahay para uminom ng tubig. Tumigil ako, ang mga mata ko ay nanlamig habang tinititigan ko siya. Tumingin din si Cassandra sa akin, ang ngiti niya ay puno ng kahulugan. Ang boses niya ay matamis, hello, Maria, dumalaw lang ako para pag-usapan ang business namin ni nanay. Huwag kang mag-alala, ang lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng pamilya mo. Malalim ang boses ko, ang bawat salita ay nanlamig, ang kinabukasan ng pamilya ko ay hindi kailangan ng sinuman na kagaya mo. Umalis ka na. Ayaw kitang makita dito ulit. Ang hangin ay naging mabigat. Sumimangot si Aling Luz, Maria, anong klase ng salita yan? Si Ate Cassandra ay isang importanteng bisita, huwag kang maging bastos. Lumingon ako sa biyenan ko, ang mga mata ko ay nagliliyab. Ang importanteng bisita ni nanay ay dapat tanggapin ni nanay. Wala akong kailangan. Ito ang bahay ko, at may karapatan akong magdesisyon kung sino ang pwedeng pumasok. Pagkatapos kong magsalita, pumasok ako sa bahay, iniwan ko sa likod ang galit na mukha ng biyenan ko, at ang hindi mahulaan ng ngiti ni Cassandra. Sa puso ko, ang galit at sakit ay kumukulo, pero mayroon din itong pagmamalaki. Ito ang unang beses na nangahas akong magsalita ng diretsyo, at hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Noong gabing iyon, lumapit ulit si Angelo sa akin. Ang boses niya ay nakiusap, Maria, huwag mo nang gawing tensyonado ang sitwasyon. Hinihiling ko sa iyo, bigyan mo pa ako ng kaunting oras, aayusin ko ang lahat sa kanya. Tiningnan ko siya, ang mga luha ko ay umaagos pero ang boses ko ay matatag, tapos na ang oras mo. Angelo, kung patuloy kang makikipag-ugnayan sa kanya, mawawala ang lahat sa iyo, kasama na ako. Nanatili siyang tahimik, ang mga mata niya ay namula pero hindi siya makapagbigay ng isang matatag na pangako. Lumingon ako, ang puso ko ay mabigat, alam kong ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng direktang paghaharap ko kay Cassandra sa harap ng gate, naramdaman kong gumaan ang pakiramdam ko at nag-aalala rin. Gumaan dahil sa unang pagkakataon, nasabi ko ang lahat ng tinago ko sa loob ng matagal na panahon, hindi na ako kailangang magkunwari na masunurin at hinayaan kong apak-apakan ako. Pero ang pag-aalala ay nanatili dahil alam kong hindi madaling susuko si Cassandra at ang biyenan ko. Habang mas nilalabanan ko sila, mas magiging agresibo sila para maabot ang kanilang layunin. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog, iniisip ko ang mga salita ng nanay ko, kailangan mong maging matalino, kailangan mong hawakan ang basehan. Napansin ko na oras na para hindi lang ako magdepensa, kundi kailangan kong magkaroon ng isang konkretong plano para baligtarin ang sitwasyon. Hindi ako pwedeng umupo at maghintay na dumating ang unos. Kinabukasan, nagkunwari akong pumasok sa trabaho tulad ng normal, pero sa totoo lang ay pumunta ako kay Mang Jose. Umupo ako sa harap ng bahay niya, at nagsalita ng mahina, Mang Jose, gusto kong humingi ng pabor.
Kailangan kong malaman kung sino talaga si Ate Cassandra, ang kanyang mga utang, at kung sino ang kanyang mga kakilala. Kilala niyo ang maraming tao, sigurado akong matutulungan niyo ako. Tiningnan ako ni Mang Jose, ang mga mata niya ay puno ng simpatya. Anak, alam kong nahihirapan ka. Aalamin ko. Narinig ko lang, may malaking utang siya, at hinahabol siya ng mga nangungutang, kaya nagmamadali siyang makuha ang lupa mo para magkaroon siya ng pera para bayaran ang mga ito. Aalamin ko sa mga kakilala ko. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya, at nagpasalamat ako habang namuo ang boses ko. Sa puso ko ay mayroong isang sinag ng pag-asa. Kung makakahanap ako ng ebidensya tungkol sa mga utang ni Cassandra, pwede ko siyang ibunyag sa asawa ko at sa biyenan ko para malaman nila na niloloko nila ang pamilya sa isang manloloko. Habang naghihintay ako ng balita mula kay Mang Jose, bumalik ako sa bahay. Pinapanatili kong normal ang hitsura ko para hindi ako mapaghinalaan. Pero napansin ko na iba ang tingin ng biyenan ko. Tinitingnan niya ako ng may pag-iingat, marahil ay may naramdaman siya na naghahanda ako ng tahimik. Isang hapon, pagkatapos kong maghanda ng hapunan, biglang nagsalita ang biyenan ko, Maria, gusto kong makinig ka sa akin, huwag ka nang lumaban. Kung masunurin kang pipirma sa mga papeles, magiging maayos ang lahat. Habang mas pinapahirapan mo kami, mas magiging tensyonado ang relasyon niyong mag-asawa. Inilagay ko ang baso at kalmado akong sumagot, Ma, pasensya na pero hindi ko kaya. Mas gusto ko pang maging masama ang pakikitungo ninyo sa akin, kaysa sa mawala ang bahay na ito sa ibang tao. Malakas na inilagay ni Aling Luz ang chopsticks sa lamesa, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, matigas ang ulo mo. Makikita mo, isa ka lang na babae na hindi marunong sumunod. Kung gustong makuha ng isang lalaki ang isang bagay, makukuha niya yon. Malungkot akong ngumiti, ang boses ko ay mahina pero matatag, tama kayo. Kung gustong makuha ng isang lalaki ang isang bagay, hahanap siya ng paraan. Pero ganon din ako. Hahawakan ko ang sa akin hanggang sa dulo. Ang hangin sa hapagkainan ay naging mabigat, na walang sinuman ang makakain. Si Angelo ay nakaupo ng tahimik, ang kanyang mukha ay galit. Si Paulo naman ay yumuko, at hindi nangahas na huminga ng malakas. Ilang araw pagkatapos, dumating si Mang Jose na may hawak na tumpok ng mga photocopy. Bumulong siya, Maria, nalaman ko na, ito ang mga papeles ng utang ni Ate Cassandra sa ilang nangungutang sa kalye. Hindi ko alam kung paano nakuha ito ng kaibigan ko. Tignan mo, lahat ng ito ay malalaking halaga, mayroong umaabot sa 2 milyon. Nanginginig akong kinuha ang mga ito, ang mga mata ko ay lumabo nang makita ang mga numero, ang mga papeles ng utang na may pulang fingerprint bilang isang hindi maikakaila na ebidensya. Tahimik akong nagpasalamat sa Diyos dahil may tumulong sa akin. Noong gabing iyon, inilagay ko ang tumpok ng mga papeles sa isang lock cabinet. Alam ko na ito ang magiging trump card ko para protektahan ang pamilya ko, pero alam ko rin na kung ilalabas ko ito ng maaga, mas magiging mapanganib si Angelo at ang biyenan ko. Kailangan kong pumili ng tamang oras kung kailan malinaw na ang lahat para hindi sila makapag-isip ng mga dahilan. Ilang araw pagkatapos, lumitaw ulit si Cassandra, sa pagkakataong ito ay mas walang hiya. May kasama siyang isang kakaibang lalaki na mukhang matapang. Pumasok sila sa bahay at umupo ng komportable sa sala. Pag-uwi ko pa lang, narinig ko na ang malakas na tawa nila. Ang biyenan ko ay masayang lumabas, Maria, pumasok ka. Ito si Rico, ang business partner ni Ate Cassandra. Nag-uusat sila tungkol sa isang malaking business, dapat ka ring makinig. Pumasok ako, tumingin ng diretsyo kay Cassandra, ang mga mata ko ay hindi maitago ang paghamak. Ang boses ko ay nanlamig, pasensya na, pero wala akong dapat pag-usapan sa'yo. Hindi pwedeng ibenta ang bahay na ito kahit kailan mo gusto. Ang kakaibang lalaki ay tumawa ng sarkastiko, hindi maganda ang sinabi mo. Ang negosyo ay dapat bukas isip, huwag kang maging matigas ang ulo. Pumayag na ang asawa at biyenan mo, ikaw na lang. Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo, baka masira ang kasal nyo. Nagulat ako sa kanyang banta. Nanginginig ang puso ko, pero pinanatili ko ang kalmado kong hitsura, salamat. Pero ulitin ko, ang mga papeles ng bahay ay nakapangalan sa akin. Walang sinuman ang makapagdesisyon ng walang pirma ko. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Galit si Aling Luz at nagsalita, Maria, masyado ka ng bastos. Mabait ang mga tao na tumutulong, pero matigas ang ulo mo. Lumingon ako sa biyenan ko, ang mga mata ko ay nagliliyab.
Ma, tandaan mo na ang tinatawag mong tulong ay isang bitag at hindi ako mahuhulog. Ang hangin sa kwarto ay naging mabigat na naririnig ko ang tibok ng puso ko. Umalis ang kakaibang lalaki at si Cassandra pagkatapos ng ilang mga pahiwatig. Pero alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Kailangan kong maghanda para sa mas matinding paghaharap. Noong gabing iyon, sinulat ko ang bawat detalye, bawat araw. Alam ko na sa isang araw, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya. At sa sandaling iyon, hindi lang si Angelo, kundi pati ang biyenan ko ay maiintindihan na mali sila sa pagtitiwala sa isang taong may utang na kailangan niyang ibenta ang sarili niyang dignidad. Mula nang nakuha ko ang ebidensya tungkol sa mga utang ni Cassandra, naramdaman kong gumaan ang pakiramdam ko at tensyonado rin. Gumaan dahil sa wakas ay may hawak na akong makakapagpabago sa sitwasyon, pero tensyonado dahil hindi ko pa alam kung kailan ang tamang oras para ilabas ito. Kung ilalabas ko ito ng maaga, hahanap sila ng paraan para itago. At kung matagal, baka ako ang mawalan ng pagkakataon. Ilang gabi akong hindi nakatulog, iniisip ang matapang na tingin ni Cassandra, at ang galit na mukha ng biyenan ko, at ang puso ko ay puno ng determinasyon. Kailangan kong pumili ng tamang oras para baligtarin ang sitwasyon at hindi na sila makapag-isip ng mga dahilan. Isang araw, habang naglilinis ako sa sala, pumasok si Angelo, mukhang haggard siya. Umupo siya sa tabi ko, ang boses niya ay mahina, "Maria, ang dami mo nang nagbago, naramdaman kong may pader sa pagitan natin, itinuturing mo pa ba akong asawa?" Mahigpit kong hinawakan ang basang tela sa kamay ko, sinubukan kong pigilan ang mga luha na gusto nang umagos. Lumingon ako sa kanya, ang boses ko ay namuo, "Hindi ako tumigil sa pag-iisip na asawa kita. Pero isipin mo, kung ako ay hinahamak, niloloko, at pinipilit, ang pag-ibig ba ng mag-asawa ay mananatili? Inilagay mo na ba ang sarili mo sa posisyon ko?" Yumuko siya ng tahimik. Nakita ko ang gilid ng mga mata niya na namula, pero bumuntong hininga siya na parang may mabigat na problema. Alam kong hindi lang ito tungkol sa pera, kundi may iba pang bagay na nakakabit sa kanya na hindi siya makatakas. Noong gabing iyon, nang nagtitipon ang buong pamilya para maghapunan, nagsimulang magsalita ang biyenan ko. Tiningnan niya ako, ang boses niya ay puno ng kahulugan, "Maria, ang mga babaeng mahilig mag-ipon ay nakakasira sa asawa. Sa tingin ko, hindi ka na marunong mag-isip, gusto ka na nga tulungan, pero matigas ang ulo mo. Kung ganyan ang ginagawa mo, baka magsawa si Angelo, at sa huli ay mawawala sa iyo ang asawa at bahay." Inilagay ko ang baso, at kalmado akong sumagot, "Ma, sa tingin ko ay iba, ang mga babaeng nag-ipon ay hindi para saktan ang asawa kundi para protektahan ang pamilya. Naniniwala ako na ang isang responsableng asawa ay hindi pwedeng maging bulag kapag ang pag-aari na binigay sa kanya ng mga magulang niya ay inilalagay sa peligro." Ang hangin sa hapagkainan ay naging tensyonado. Nanatiling tahimik si Angelo. Si Paulo naman ay yumuko. Alam kong mas lalong nagagalit sa akin ang biyenan ko, at hindi siya titigil hanggat hindi niya naabot ang kanyang layunin. Ilang araw pagkatapos, tulad ng inaasahan ko, dumating ulit si Cassandra. Sa pagkakataong ito ay mas walang hiya pa. Umupo siya sa upuan, inilagay ang bag niya sa isang tabi, ang boses niya ay walang emosyon, "Maria, hindi ako dumating para magdulot ng tensyon, gusto ko lang ipaalala sa iyo, kung pipirma ka, mas malaki ang makukuha mo kaysa sa inaakala mo. Huwag kang maging matigas ang ulo, baka magsisi ka." Tiningnan ko siya, ang puso ko ay kumukulo pero pinanatili ko ang kalmado kong boses, "Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Sinabi ko na, ang bahay na ito ay hindi makukuha ng sinuman. Habang mas pinipilit mo, mas nakikita ko na may tinatago ka." Nagulat siya, pero mabilis siyang bumalik sa kalmado niyang hitsura, ang ngiti niya ay mapagpaimbabaw, "Kahit anong isipin mo, pero huwag mong hayaan na masyadong lumayo ang mga bagay. Sa sandaling iyon, hindi lang ikaw kundi pati ang pamilya mo ay maghihirap." Ang matatamis na banta na iyon ay lalo pang nagpatibay sa aking desisyon na oras na para kumilos. Noong gabing iyon, binuksan ko ang kabinet, at kinuha ang tumpok ng mga papeles ng utang na binigay sa akin ni Mang Jose. Umupo ako at tinitigan ang mga ito ng matagal, ang pulang numero ay parang nagliliyab, na naramdaman ko ang panganib na malapit na. Nagdesisyon ako na bukas, ilalabas ko ang lahat sa harap ng asawa at biyenan ko para hindi na sila makapag-isip ng mga dahilan. Kinabukasan, habang nakaupo ang buong pamilya sa sala, bumaba ako, may hawak na tumpok ng mga papeles. Kalmado kong inilagay ang bawat papel sa lamesa, ang boses ko ay dahan-dahan, "Ma, Angelo, may gusto akong sabihin."
Ito ang mga papeles ng utang ni Ate Cassandra sa mga nangungutang, ang halaga ay umaabot sa milyon-milyong. Ang babaeng tinatawag niyong business partner ay sa totoo lang ay isang taong naghahanap ng paraan para gamitin ang pamilya natin para makatakas. Ang buong kwarto ay naging tahimik, ang mga mata ni Angelo ay lumaki, at si Aling Luz ay namutla. Itinuro ko ang bawat numero. Ma, Angelo, tingnan niyo ng mabuti, hindi ito gawa-gawa, ito ay totoong papeles. Naniniwala pa rin ba kayo sa isang tao na tulad niya? Ibebenta niyo pa rin ba ang bahay na ito para sa kanya? Nanginginig si Angelo habang kinukuha ang mga ito, ang kanyang labi ay nauutal. Diyos ko, paano ito nangyari? Sinabi niya sa akin na may malaking kapital siya, at gusto niyang makipagtulungan sa akin, bakit may utang na ganito? Tiningnan ko siya, umagos ang mga luha ko, nakikita mo na. Naloko ka. At pati si nanay. Buti na lang at matalino pa ako. Buti na lang at hindi ako pumirma sa kahit anong papel. Kung hindi, ang pamilya na ito ay mawawala ng lahat ngayon. Si Aling Luz ay hindi makapagsalita, ang kanyang mukha ay halatang naguguluhan pero mabilis siyang nagkunwari na galit para itago ang kanyang emosyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng mga papeles na ito? Baka gawa-gawa lang ito para masira si Ate Cassandra. Mabilis akong sumagot, ang boses ko ay matapang, Ma, hindi na ako bata para lokohin, ito ay mga papeles ng utang na may fingerprint at may pirma. Ayaw kong ilabas ito, pero kung patuloy kayong magtatago sa kanya, handa akong pumunta sa pulis. Sa sandaling iyon, hindi na maitatago ang lahat. Ang hangin sa kwarto ay naging tahimik. Si Paulo na tahimik lang ay nagsalita. Nanay, sa tingin ko ay tama si Ate Maria, hindi tayo dapat makipag-ugnayan sa isang tao na tulad ni Ate Cassandra. Narinig ko sa mga kaibigan ko na hinahabol siya ng mga nangungutang, at sa madaling panahon ay malalaman din ang lahat. Ang mga salita ni Paulo ay parang huling patak na nagpa-overflow sa baso. Inilagay ni Angelo ang tumpok ng mga papeles, yumuko sa kanyang mga kamay, ang boses niya ay namuo, mali ako, Maria, naging bulag ako, nagtiwala ako sa maling tao, muntik ko nang mawala ang lahat. Tiningnan ko ang asawa ko, ang puso ko ay halong sakit at kapayapaan. Bumuntong hininga ako, ang boses ko ay nanginginig, hindi ko kailangan na maging perpekto ka, ang kailangan ko lang ay maging matapat ka. Kung magbabago ka, handa akong magpatawad, pero kung patuloy kang lulubog, hindi na ako mag-aatubili pa. Si Aling Luz ay nakaupo ng tulala, ang kanyang mukha ay biglang tumanda ng ilang taon. Marahil ay naiintindihan na niya ang masakit na katotohanan, pero alam kong hindi madaling bitawan niya. Sa puso ko ay mayroon pa ring takot na hahanap siya, at si Cassandra ng ibang paraan para baligtarin ang sitwasyon. Pero at least ngayon, ang balanse ay nagsisimula ng bumalik sa akin. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang araw, nakatulog ako ng mahimbing. Kahit na may mga problema pa sa harap, alam kong gumawa ako ng isang mahalagang hakbang. Napatunayan ko ang katotohanan at least, nagising ko ang asawa ko. Pagkatapos ng gabi, inilagay ko ang mga papeles ng utang ni Cassandra sa lamesa. Sa bahay, wala nang nagsalita. Ang katahimikan ay nagpatuloy mula nang matulog ako hanggang sa umaga. Si Angelo ay nakahiga sa tabi ko na nakatalikod sa akin. Minsan, narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Alam kong nag-aalala siya, pero hindi ako nagsalita. Kailangan ko ng oras para sa kanya na makita ang kanyang sariling pagkakamali, at hindi lang dahil sa mga salita ko. Noong umaga na yon, nang bumaba ako sa kusina, nakaupo na ang biyenan ko sa lamesa, ang mukha niya ay madilim. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay komplikado, halong galit at kawalan ng pag-asa. Maikli siyang nagsalita, Maria, matalino ka. Nagdududa na si Angelo sa lahat, pero sasabihin ko sa iyo, hindi pa tapos ang bagay na ito. Inilagay ko ang baso, kalmado akong sumagot, Ma, hindi ako matalino, gusto ko lang hawakan ang bahay na ito para sa aming mag-asawa, at para na rin sa inyo. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kayong magtanong. Alam ng buong komunidad na may maraming utang si Ate Cassandra. Ayaw kong hilahin ang pamilya natin sa putik. Tumigil si Aling Luz, ang kanyang mga mata ay kumislap, pero agad siyang lumingon, ang boses niya ay galit, ang mga tao ay pwedeng magsalita. Huwag mong isipin na ang mga papel na iyon ay makakapagpatunay ng kahit ano. Mahina akong ngumiti at hindi na ako nagsalita pa. Alam kong ang biyenan ko ay may pride, kahit na may malinaw na ebidensya sa harap niya, patuloy pa rin siyang maghahanap ng mga dahilan, dahil ayaw niyang tanggapin na mali siya, na nagtiwala siya sa maling tao.
Noong hapon, pag-uwi ko sa trabaho, nagulat ako nang makita ko si Cassandra na naghihintay sa harap ng gate. Naka-cross arms siya, ang kanyang hitsura ay puno pa rin ng kumpiyansa. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng mapagpaimbabaw, "Maria, matalino ka. Pero sa tingin mo ba ang ilang mga papeles ng utang ay makakapagpatakot sa akin? Hindi mo ako kilala. Nakasanayan ko na ang mga problema at ang mga laro na ito. Isang bata ka lang, sa tingin mo ba ay mananalo ka sa akin?" Mahigpit kong hinawakan ang kamay ko pero pinanatili ko ang kalmado kong boses, "Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ipinakita ko na sa biyenan at sa asawa ko ang tunay mong mukha. Bakit ka pa nandito?" Lumapit siya, ang boses niya ay puno ng banta. "Iniisip mo ba na matatag ang asawa mo? Kung gusto ko, isang salita lang, pupunta dito ang mga nangungutang. Sa sandaling iyon, magiging tahimik pa ba ang pamilya mo?" Ang banta na yon ay parang isang kutsilyo na tumusok sa dibdib ko. Tumigil ako, pero huminga ako ng malalim, tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. "Kung gagawin mo iyan, ikaw mismo ang babagsak." Nag-file na ako ng petisyon sa mga otoridad para kumpirmahin ang co-ownership ng ari-arian, kaya kahit anong gawin mo ay walang kabuluhan. Biglang tumigas ang mukha ni Cassandra. Hindi niya inaasahan na isang hakbang na ako sa unahan niya. Lumingon siya at nag-iwan ng isang malamig na salita, "Okay, maghintay ka. Hindi ako madaling matatalo." At umalis siya, ang kanyang mga yapak ay mas mabilis kaysa sa kalmado niyang hitsura. Noong gabing iyon, sinabi ko kay Angelo ang lahat. Umupo siya ng tahimik, ang dalawang kamay ay nakahawak sa isa't isa, ang boses niya ay nanginginig. Hindi ko inaasahan na ganoon kalalim ang pagbagsak niya. "Maria, humihingi ako ng paumanhin. Naging bulag talaga ako, nagtiwala ako sa maling tao, pero maniwala ka sa akin sa pagkakataong ito, magiging matatag ako. Ayaw kitang mawala." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, halong sakit at awa ang naramdaman ko. Tumango ako ng mahina pero ang boses ko ay seryoso. "Kailangan ko lang natandaan mo, kailangan ko ng isang asawa na nangahas na protektahan ang pamilya, hindi isang taong sumusunod lang sa mga walang kwentang pangako." Ang mga sumunod na araw, nakita ko na nagbago talaga si Angelo. Umiiwas siya kay Cassandra, at bihira siyang makipag-usap sa nanay niya, pero ang biyenan ko ay hindi madaling sumuko. Isang hapon habang nagluluto ako, pumasok si Aling Luz, ang boses niya ay malalim, "Maria, sasabihin ko ng diretsyo, pwede mong hawakan ang bahay na ito, pero hindi mo mahahawakan ang asawa mo. Kapag nagsawa ang isang lalaki, alis siya. Mag-ingat ka, huwag mong hayaan na mawala sa iyo ang dalawa." Inilagay ko ang kutsilyo, lumingon ako at tumingin ng diretsyo sa kanya. "Ma, iginagalang kita, pero hindi ko hahayaan na gamitin mo ang mga salitang iyon para takutin ako." Kung gusto talagang umalis ni Angelo, iyon ang desisyon niya. Hindi ko siya mapipigilan sa pamamagitan ng pagtitiis, pero ang bahay na ito ay hahawakan ko hanggang sa dulo, gusto man o ayaw ng sinuman. Galit siyang umalis at ako naman ay umupo, ang puso ko ay halong nanginginig at puno ng pagmamalaki. Alam kong nagbago ako, mula sa isang babaeng nagtitiis lang, naging isang babaeng nangahas na magsalita at lumaban. Pero ang pagbabago na iyon ay nagpadama sa akin ng kalungkutan. Noong gabing iyon, pumunta ako sa bahay ng nanay ko. Nang marinig niya ang kwento, tahimik niya akong niyakap. Bumulong siya, "Anak, nasa tamang daan ka. Habang mas nagiging matatag ka, mas hindi ka nila hahamakin. Palagi akong nasa tabi mo." Ang mga salita ng nanay ko ay parang isang malaking lakas. Tumingin ako sa mga mata niya na may mga bakas ng oras, at naramdaman kong uminit ang puso ko. Alam kong hindi ako nag-iisa. Ilang araw pagkatapos, dumating si Mang Jose, at bumulong, "Maria, narinig ko na ang balita. Mahigpit na hinahabol si Ate Cassandra ng mga nangungutang. Sabi ng mga tao, naibenta na niya ang lahat ng lupa niya, at ngayon ay hinahanap niya ang bahay mo, kailangan mong maging maingat." Tumango ako, "Salamat, Mang Jose." Sa puso ko ay mayroong isang bagong pag-aalala. Kung desperado na si Cassandra, mas magiging mapanganib siya. Pero mula sa bagay na yon, nakita ko rin na ang araw na babagsak siya ay malapit na. Nang lumubog ang araw, umupo ako sa tabi ng bintana. Tiningnan ko ang dilaw na ilaw ng lampara, at bigla akong naisip na ang mga problema ay lilipas din. Ang mahalaga ay kung magiging matatag ako para magpatuloy hanggang sa dulo o hindi. At tahimik akong nangako sa sarili ko, kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na ang tiwala ng mga magulang ko at ang pagmamahal ko sa sarili ay apak-apakan ulit.
Ilang araw pagkatapos ng direktang paghaharap ko kay Cassandra sa harap ng gate, ang kapaligiran sa bahay namin ay parang may makapal na ulap na bumalot. Mukhang umiiwas na si Angelo sa kanya. Bihira na siyang lumabas at wala na rin ang mga patagong text messages o mga pagpupulong. Pero alam ko na hindi magtatapos ang bagay na ito ng simple. Ang isang babae na tulad ni Cassandra, na nakasanayan na ang mga laro, ay hindi madaling tatanggap ng pagkatalo. At tama ako. Isang gabi, pag-uwi ko galing sa trabaho, nakita ko na bukas ang gate. Sa sala, nakaupo si Cassandra, at sa tabi niya ay dalawang matatag na lalaki, ang kanilang mga mukha ay matapang. Ang biyenan ko ay nakaupo doon, ang mukha niya ay tensyonado pero sinubukan niyang maging kalmado. Si Angelo naman ay nakasandal sa pader, ang mukha niya ay naguguluhan. Nang makita niya ako, umiti si Cassandra, andito ka na pala. Maria, dumalaw ako para mag-usap sa huling pagkakataon. Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo, huwag mong sisihin kung gagamit ako ng ibang paraan. Pumasok ako, ang puso ko ay nanginginig pero pinanatili ko ang kalmado kong hitsura. Inilagay ko ang bag ko sa lamesa, at tumingin ng diretsyo sa kanya. Cassandra, sinabi ko na ng malinaw, walang sinuman ang may karapatang hawakan ang bahay na ito. Huwag mong isipin na matatakot ako sa mga banta mo. Ang dalawang lalaki ay tumawa ng sarkastiko, at isang lalaki ang nagsalita, matapang ang babaeng ito. Pero kahit gaano siya katapang, dapat niyang malaman kung sino ang mas malakas. Agad na lumabas si Angelo, at humarang sa pagitan namin, ang boses niya ay nanginginig pero matatag, huwag kayong masyadong bastos, ito ang bahay ko, huwag kayong gumawa ng gulo. Nagulat ako nang lumabas si Angelo para protektahan ako. Kahit na marami akong sugat na ibinigay niya, sa sandaling iyon, nakita ko ang isang sinag ng pag-asa. Bumuntong hininga si Cassandra, ang kanyang mga mata ay matalim. Angelo, sa tingin mo ba gusto ko lang gumawa ng gulo? Gusto ko lang makuha ang karapat-dapat sa akin. May utang ka sa akin na pangako, at ngayon ay sisirain mo ang salita mo. Lumingon ako sa asawa ko, ang puso ko ay sumikip. Kaya pala, mayroon talaga silang pangako. Yumuko si Angelo, umiiwas sa mga mata ko. Nanatili siyang tahimik, at ang katahimikan na yon ay parang isang kutsilyo na humiwa sa puso ko. Ang boses ko ay matatag, kung pribado itong bagay sa inyo ni Angelo, huwag mong isali ang buong pamilya. Ang bahay na ito ay wala kang karapatang hawakan. Nag-file na ako ng petisyon sa mga otoridad. Ang lahat ay nakumpirma na. Anumang gawin mo ay magdudulot lang ng problema sa iyo. Nagulat siya pero umiti ulit ng mapagpaimbabaw, matalino ang babaeng ito. Pero sa tingin mo ba ay palagi ka nalang protektado ng batas? Sa sandaling hanapin ka ng mga nangungutang, hindi na magiging tahimik ang pamilya mo. Sa sandaling iyon, may narinig akong malakas na tunog ng motorsiklo sa eskinita. Lumabas ako para tingnan, at nakita ko ang ilang mga kakaibang lalaki, na mukhang matapang, na nakatayo sa harap ng gate at tinatawag ang pangalan ni Cassandra. Isang lalaki ang sumigaw ng malakas, Cassandra, hanggang kailan ka magtatago? Bayaran mo ang utang mo. Ang buong komunidad ay naging magulo. Lumabas ang mga kapitbahay para tingnan. Namutla si Cassandra, at mabilis siyang tumayo, ang mukha niya ay namutla. Ang dalawang lalaki na kasama niya ay halatang naguguluhan din ang biyenan ko ay tensyonado na tumingin sa labas, habang si Angelo ay namutla ang mukha. Huminga ako ng malalim at lumabas ng diretsyo sa gate. Tiningnan ko ang mga lalaki, ang boses ko ay malinaw, nahanap niyo ang tamang tao. Si Cassandra ay nasa loob ng bahay ko, pero malinaw na ang utang niya ay walang kinalaman sa pamilya ko. Kung magsisimula kayo ng gulo dito, tatawagin ko agad ang pulis. Nang marinig nila ito, agad silang pumasok sa bakuran, hindi pinapansin ang sinabi ko. Pero sa sandaling pumasok sila, tumakbo si Mang Jose mula sa kabilang bahay, ang boses niya ay malakas, anong ginagawa niyo? Bahay ito ni Maria, walang kinalaman ang mag-asawa sa Cassandra na yon. Kung gagawa kayo ng gulo, tatawag ako ng pulis. Ang presensya ni Mang Jose ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang mga tao sa komunidad ay nagsimula na ring magsalita, at ang iba ay pumapanig sa akin. Nang makita ng mga nangungutang na hindi pabor sa kanila ang sitwasyon, bumaling sila kay Cassandra at nagsalita, narinig mo? Huwag mong isali ang ibang tao. Kung hindi mo mababayaran ang buong halaga bukas, huwag mo kaming sisihin. At umalis sila, iniwan ang isang mabigat na kapaligiran. Umupo si Cassandra sa upuan, ang pawis ay umaagos sa noo niya.
Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay halong galit at kawalan ng pag-asa. Maria, sinira mo ang reputasyon ko, pero ipinapangako ko, hindi kita patatawarin. Tiningnan ko siya, ang boses ko ay kalmado pero matatag, dapat mong asikasuhin ang mga utang mo. Kung babalik ka pa dito, tatawag ako ng pulis. Huwag mo nang subukan ang pasensya ko. Nanatili siyang tahimik at pagkatapos ay tumayo, umalis siya kasama ang dalawang lalaki. Ang buong bahay ay naging tahimik. Umupo si Angelo sa upuan, hawak ang kanyang ulo, ang boses niya ay namuo, hindi ko talaga inaasahan na ganoon kalala ang pagbagsak niya. Maria, humihingi ako ng paumanhin, ako ang nagdulot sa iyo ng maraming sakit. Tiningnan ko siya, ang mga luha ko ay umaagos pero ang boses ko ay matatag. Hindi ko kailangan ng paumanhin mo, kailangan ko na pumanig ka sa akin, at protektahan ang pamilya na ito, hindi ang mag-alinlangan sa ilang mga walang kwentang pangako. Kung itinuturing mo pa akong asawa, maging matatag ka mula ngayon. Tumango siya, ang mga mata niya ay namula, naiintindihan ko, mula ngayon, hindi na kita hahayaan na lumaban mag-isa. Ang biyenan ko ay nakaupo ng tahimik, ang kanyang mukha ay matigas. Alam kong hindi pa siya kumbinsido, pero marahil ay naapektuhan siya ng nangyari. Hindi niya inaasahan na ang taong itinuturing niya na business partner ay hinahabol ng mga nangungutang sa gitna ng araw. Noong gabing iyon, umupo ako ng mag-isa sa tabi ng bintana, tinitingnan ang malabong sinag ng buwan na tumatama sa tahimik na bakuran. Naramdaman kong gumaan ang pakiramdam ko. Alam ko na hindi pa ito ang dulo, pero at least, nailabas ko na ang katotohanan sa harap ng lahat. At nakita ko rin na nagsisimula nang bumalik ang asawa ko. Para sa akin, mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong paumanhin. Pagkatapos ng gabi, hinabol si Cassandra ng mga nangungutang hanggang sa bahay, at ang buong komunidad ay naging magulo sa mga usapan. Mayroong naawa sa pamilya namin at mayroong umiling dahil sa tingin nila ay may kinalaman kami sa masamang bagay. Pero ang mahalaga ay mula sa sandaling iyon, ang lahat ng ilusyon tungkol kay Cassandra sa mata ng asawa at biyenan ko ay nawala na. Ang katotohanan ay malinaw na at hindi na ito maitatago. Noong gabing iyon, pagkatapos kong isara ang pinto, umupo ako sa sala. Umupo si Angelo sa harap ko, ang kanyang mga mata ay puyat, ang boses niya ay namuo, Maria, marami akong utang sa iyo, kung wala ka, mawawala na ang bahay na ito. Masisira na ang pamilya na ito, nahihiya ako na hindi ko magawang tumingin sa iyo. Tinitigan ko siya ng matagal, ang puso ko ay nagulo. Naalala ko ang bawat sandali na niloko ako, ang bawat luha na tumulo sa unan ko sa mahabang gabi. Pero naalala ko rin ang sandali na tumayo siya sa harap ko para protektahan ako ng bantaan ako. Naalala ko ang takot sa mga mata niya nang makita niya ang ebidensya ng utang ni Cassandra. Dahan-dahan akong bumuntong hininga, hindi ko kailangan ng maraming salita ng paumanhin, kailangan ko lang na magbago ka. Kung gusto mo talagang panatilihin ang pamilya na ito, gamitin mo ang mga gawa mo para patunayan. Tumango si Angelo, ang mga mata niya ay kumislap sa determinasyon. Alam ko na ito ang unang beses na napansin niya ang kanyang pagkakamali at gusto siyang bumalik. Ang mga sumunod na araw, nagbago talaga si Angelo. Umiiwas na siya kay Cassandra. Wala na rin ang mga patagong text messages. Sinubukan kong tingnan ito ng ilang beses, hindi dahil nagdududa ako kundi para lang masigurado na matatag siya. Sa totoo lang, ang lahat ng komunikasyon ay tumigil na. Bumalik siya sa trabaho, umuwi ng maaga, at sa gabi, tumutulong siya sa akin sa paglilinis, at minsan ay nagtatanong siya tungkol sa mga bagay na hindi niya pinapansin noon. Nang makita ko siya, halong sakit at pag-asa ang naramdaman ko. Ang biyenan ko naman ay naging tahimik. Bihira na siyang magsalita tungkol sa pagbebenta ng bahay, at hindi na siya masayang nagtanggap kay Cassandra tulad ng dati. Minsan, nahuhuli ko ang kanyang mga mata na nag-isip habang tinitingnan niya ako. Marahil ay naiintindihan na niya ang halaga ng pagiging bulag. Isang hapon, habang naglalaba ako, biglang lumapit siya, at nagsalita ng mahina, Maria, ako mali ako, iniisip ko lang ang kabutihan ni Angelo, gusto ko siyang magkaroon ng kapital para magsimula ng negosyo. Hindi ko inaasahan na maluloko siya. Masyado akong naging matigas ang ulo at nagdulot sa iyo ng maraming sakit. Naging tahimik ako, ang puso ko ay kumirot. Sa loob ng matagal na panahon, ngayon lang ako nakarinig ng mga malambing na salita mula sa biyenan ko. Ngumiti ako, ang boses ko ay mahina, Ma, wala na akong hihilingin pa. Ang kailangan ko lang ay maintindihan mo ako para maging payapa ako sa bahay na ito, iyon ay sapat na. Tumango siya at lumingon. Nakita ko ang gilid ng mga mata niya na namuo.
Sa sandaling iyon, napansin ko na siya ay nanay ng asawa ko at lola ng magiging anak ko. Kung handa siyang yumuko, hindi ako dapat maging malupit at magpatawad. Minsan, hindi ito tungkol sa pagkalimot kundi sa paggawa ng kapayapaan sa puso mo. Isang gabi, dumalaw ako sa nanay ko. Nang makita niya ako, hinawakan niya ang kamay ko, ang kanyang mga mata ay mabait, ang anak ko ay matatag na. Hindi na ako nag-aalala, gusto ko lang na maging masaya ka, at panatilihin ang maliit na pamilya mo. Niyakap ko ang nanay ko, ang mga luha ko ay umaagos, Ma, kung wala ka, baka bumagsak na ako. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para maging matatag hanggang ngayon. Hinawakan niya ang buhok ko, bumulong, ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang nanay, pero ang mahalaga ay ikaw mismo ang nangahas na tumayo at protektahan ang sarili mo. Ang isang babae ay hindi magiging matatag kung walang sinuman ang gagawa para sa kanya. Ang mga salita ng nanay ko ay bumabaon sa puso ko na parang isang aral. Naramdaman kong mas naging mature ako pagkatapos ng problemang ito. Pagkatapos ng ilang sandali, kumalat ang balita tungkol kay Cassandra sa buong komunidad. Sabi ng mga tao, hinabol na siya ng mga nangungutang, wala na siyang ari-arian, at nawala na rin ang kanyang reputasyon. Minsan, mayroong nakakakita sa kanya na nakaupo sa tabi ng daan, ang kanyang mukha ay haggard, at wala na ang kanyang marangyang hitsura. Nang marinig ko ang balita, hindi ako natuwa, sa halip ay naramdaman ko ang kalungkutan. Isang matalino, maganda, at mabait na babae, kung namuhay siya ng matapat, sana ay masaya siya. Pero pinili niya ang kabilang daan, at iyon ang nagdulot sa kanya ng ganoong resulta. Noong gabing iyon, ang buong pamilya namin ay nagtitipon sa hapagkainan, wala na ang mga argumento, wala na ang mabigat na kapaligiran. Kinuha ni Angelo ang isang piraso ng isda para sa akin, at nagsalita ng mahina, alam kong marami akong pagkakamali, pero gagawin ko ang lahat para bumawi, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Umiti ako at mahina akong tumango. Tumingin ako sa biyenan ko, at nakita ko rin ang isang mahinang ngiti sa kanyang labi. Si Paulo naman ay masayang kumakain, hindi na tensyonado tulad ng dati. Ang kapaligiran na iyon ay nagpadama sa akin ng init sa puso ko. Pagkatapos ng maraming problema, sa wakas ay bumalik na rin ang pamilya sa kapayapaan. Nang lumubog ang araw, sinulat ko ang ilang mga salita sa aking diary. Sinulat ko ang aking paglalakbay. Mula sa isang babaeng nagtitiis lang hanggang sa isang babaeng nangahas na tumayo at protektahan ang sarili niya. Sinulat ko na ang kaligayahan ay hindi kusang dumarating, kundi kailangan itong panatilihin gamit ang puso at katalinuhan. Kailangan ng mga babae na mahalin ang sarili nila para maprotektahan ang mga mahalagang bagay. Sinara ko ang notebook ko at mahina akong ngumiti. Alam ko na marami pa ring pagsubok sa harap. Ang kasal ay hindi kailanman magiging madali, pero natutunan ko na kung paano maglakad sa daan na iyon gamit ang matatag na mga paa at isang matatag na puso. At higit sa lahat, hindi na ako natatakot. Ang kwento ni Maria ay nagbibigay sa atin ng isang malalim na aral. Sa kasal at sa pamilya, ang isang babae ay hindi lang kailangang maging malambing kundi kailangan din siyang maging matalino at matatag para protektahan ang mga mahahalagang bagay. Ang kaligayahan ay magtatagal lang kung itatayo ito sa katapatan, tiwala, at responsibilidad. Lilipas din ang mga unos. Ang mahalaga ay pagkatapos ng lahat, alam nating pahalagahan ang sarili natin at magpatawad sa tamang oras para manatili ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kwentong ito, bawat tao ay pwedeng tingnan ang kanilang sariling buhay. Maging matalino sa harap ng mga tukso. Maging matapang na tumayo kapag ang iyong mga karapatan at dignidad ay nanganganib. At huwag kailanman kalimutan na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa paggalang sa sarili. Kung sa tingin mo ay makabuluhan ang kwentong ito at gusto mong magbasa pa ng mas maraming emosyonal na kwento na malapit sa buhay, pindutin ang subscribe button, i-like, at i-share ang video para maibahagi ang makabuluhang mensahe na ito sa mas maraming tao. Ang bawat subscribe, ang bawat komento ay isang malaking inspirasyon para patuloy kaming magbigay ng mga tunay at makabuluhang kwento tungkol sa buhay.